Mapagpalang araw sa inyo, Boss Bob. Kamusta naman kayo? Masugid nyo rin akong tagapainig ng mga horror stories dito sa channel nyo. Na-inspire nga ako sa ibang nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Kaya naman naisipan ko rin magsulat at baka sakaling palaring may ere itong kwento ko noon. Dati akong hardinero at kasambahay na rin ng Tito Arnold ko sa bahay nila sa probinsya namin. Kilala na kasi ako ni Tito Arnold pagdating sa mga gawaing bahay. Malinis at mabilis akong magtrabaho. Nasanay lang talaga ako noong bata pa sa mga gawaing bahay. Sino ba namang hindi masasanay kung strikto masyado ang mga magulang mo at kaunting pagkakamali lang, palo agad ang kabayaran. Hanggang sa kusa nang gumalaw ang aking katawan na maglinis ng maayos at pulido, maski hindi na ako inuutusan ni na mama at papa. Hindi nga nabigo sa akin si Tito sa pagkuha. Nagagawa kong maging hardinero, labandero, kasambahay, tagaluto at iba pang mga gawain. Sa madaling salita, all around ang trabaho ko at maganda naman ang pasahod niya sa akin. Habang naglilinis ako sa bakuran ng mga tuyong dahon na nalalaglag sa malaking puno ng mangga, napansin ko ang isang maliit na kubo. Kakaiba kasi ang amoy na nanggagaling roon. Tila ba nabubulok na karne ang samyo ng hangin na nagmumula sa kubong yon. Kaagad akong pumasok ng bahay para tanungin si Tito Arnold. Tutal, hindi pa naman siya pumapasok sa kanyang trabaho. Nakita ko siya sa sala sa nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Ang tungkol sa kubong nakita ko yung tinanong ko. Sabi niya na dating kubo yon ng kanilang hardinero na piniling magstay in, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay umalis na lang ito na walang paalam. Dahil sa wala namang gumagamit ng kubo ay ginawa na lang itong bodega o storage ng mga lumang kagamitan gaya ng mga lumang damit at mga salamin. Nagboluntaryo akong linisin yung kubo na ginawang bodega para naman may magamit akong pahingahan kapag tanghali, kapag maalinsangan ng panahon. Pumayag naman si Tito Arnold. Nang matapos kong lahat ng gawaing bahay sa loob at labas, ay kaagad kong inumpisahang asikasuhin yung kubo na isa na talagang bodega. Grabe ang alikabok, ipis at mga sapot ng gagamba. Pinamahayan na rin ng mga daga ang mga lumang soft chair. May basag na ang mga salamin, pero ang pinagtaka ko ay ang nakita ko sa bandang likod. May nakatabi doon na garapon na hindi kaaya-aya ang amoy. May mga patak ng pulang likido sa sahig na gawa sa kawayan, pero hindi ko matukoy kung dugo ba yon o pintura. Ipagkikibit balikat ko sana ang nakita, pero pag-ikot ko sa bakuran ng kubo ay may nakita akong parang mga pirasong balat ng mga hayop na may balahibo pa, katulad ng sa pusa, aso, manok at iba pa. Hindi na maganda yung kutob ko noong mga sandaling yon, Boss Bob. Hindi na rin kasi kaaya-aya ang naamoy ko sa lugar. Sasabihin ko sana ito kay Tito Arnold, pero baka hindi niya ako paniwalaan. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang mga garapon na may nakakasulasok na laman, saka ko sila tinapon sa may kalayuan. Talaga namang babaliktad ang sikmura ng sino mang taong makakaamoy nyon. Ako nga na matibay ang sikmura ay nagawang maduwal. Halos kalahating araw din ang lumipas bago ko matapos linisan ang bodega. Isinalansan kong mabuti ang mga laman at todo linis ako sa paligid at palibot hanggang sa makontento ako sa kalilisang ayon sa gusto ng mga mata ko. Dahil sa kontento na ako ay tinawag ko si Tito para ipakita sa kanya yon. Pero dahil pala sa konsentrasyon ko sa ginagawa ay hindi ko namalayan na pumasok na pala ito sa trabaho. Nagpahinga na lang muna ako ng ilang minuto saka naglinis ng katawan. Habang naliligo sa banyo, bigla na lang akong nakarinig ng kalabog mula sa bubong ng bahay. Nagmadali akong maligo at magbihis para sana tingnan yon. Hapon na at pagtatakip silim na pala ng mga oras na yon, kaya dali-dali kong sinara ang mga bintana ng bahay ayon sa nakagawian ko. Pagkatapos kong magawa ang lahat ng yon, lumabas ako ng bahay para tingnan yung sanhi ng kalubog sa taas ng bahay. Pero wala naman akong nakita. Papasok na sana ako sa loob
nang biglang may pumagaspas mula sa himpapawid. Pagtingin ko ay nakita ko ang isang itim na ibon na hindi ordinaryo ang kalakihan. Nakaramdam ako ng takot kaya mabilis akong tumakbo papasok ng bahay. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na naulit pa ang kalabog sa itaas. Para malibang ay pumunta ako ng kusina para magluto ng hapunan. Pagkatapos kong magluto, eksakto naman ang pagdating ni Tita Elma, asawa ni Tito Arnold. Nagmula ito sa kanyang trabaho. Kaagad ko siyang pinagsilbihan. Pero habang nasa kalagitnaan kami ng paghahapunan, ay muli na namang may kung anong ingay ang nalilikha sa taas ng bahay. Inutusan ako ni Tita Elma na tingnan yon. Kaya kahit na nakakaramdam ako ng takot, ay lumabas ako ng bahay. Dito ko nakita ang isang kahindik-hindik na nilalang. Mahaba ang kuko nito sa kamay. Halos lumuwit na nga ang mahabang dila nito sa bubong. Maitim ang kutis at halos nagbabaga ang mga mata nito sa sobrang pula. Pagtingin niya sa kinaroroonan ko ay mabilis akong tumakbo papasok ng bahay sa kanila kang pinto. Nagtatanong si Tita Elma kung ano yung nangyayari. Pero saka ko na lang siya sinagot nang masecure ko na ang lahat ng maaaring daanan ng nilalang na yon kung sakali bang aatake siya sa amin. Ang sabi ko kay Tita Elma ay may kakaibang nilalang sa labas ng bahay. Inilarawan ko sa kanya yung itsura pero hindi ko siya mapaniwala. Natatawa pa nga siya naglakad papunta sa pinto ng bahay. Todo naman ang pigil ko sa kanya pero ayaw niyang magpapigil. Gusto niyang malaman. Mabuti na lang na bago buksan ni Tita Elma ang pinto ay lumantad ang anino ng kakaibang nilalang sa bintana. Natigilan sa kinatatayuan si Tita at saka namula ang muka. Nanginginig itong nakatingin sa bintana habang pinagmamasdan ang anino ng halimaw. Nilapitan ko siya para alalayan. Dinala ko siya sa kanilang kwarto ni Tito Arnold at doon ko siya kinausap para pakalmahin. Pero mas nakapaninindig balahibo ang sumunod na nangyari dahil parang iginuguhit ng halimaw ang kanyang matatalas na kuko sa rehas ng bintana pati na sa kahoy na pinto. Mabuti na lang at hindi sa basta-bastang kahoy lang gawa ang pinto ng bahay kaya hindi ito ganong kadaling masira. Pasigaw na akong pinapalayas yung halimaw na yon pero matinis na boses lang ang pinakawalan nito. Maya-maya pa ay sunod-sunod na busina ng kotse ang umalingaw-ngaw sa labas ng bahay. Sumigaw si Tita Elma ng Arnold pero pinigilan ko siyang lumabas. Pumunta ako sa halimaw sa bintana saka ko hinanap sa pumasok na kotse si Tito Arnold. Nang magkatinginan kami ay sinenyasan ko siyang huwag lalabas ng kotse. Itinuro ko ang kinaroroonan ng halimaw. Halata sa mga mata ni Tito Arnold ang pagkabigla pero nakita ko siya na para bang may kinuha sa ilalim ng upuan. Isang barilyo na may silencer. Ang sumunod na tagpo ay matapang siya na lumabas ng kotse saka hinarap yung halimaw. Wala na akong ibang pagpipilian kundi kumuha ng matalas na armas sa kusina para tulungan si Tito. Masyado kasing mataas ang mga bakod ng bahay at may kalakasan din ng hangin ng mga sandaling yon. Kaya tuloy walang mga kapitbahay ang nakakarinig sa amin. Susugod na sana yung halimaw nang sunod-sunod na paulanan ito ng bala ni Tito Arnold. Mabilis itong kumikilos para umiwas pero sa huli ay nagawa itong patamaan ni Tito sa bandang balikat. Inambahan ko naman itong babatuhin ng kutsilyo pero mabilis itong kumaripas papalayo at walang kahirap-hirap nitong inakyat ang puno ng mangga. Hanggang sa malaking itim na ibon na ang nakita naming palayo ng bahay. Yung ibon na yon ang nakita ko bandang hapon. Napahinga ng malalim si Tito. Sa kanya ko niyayang pumasok ng bahay. Patakbo naman kami sinalubong ni Tita. Sabay yakap kay Tito habang nanginginig ang buong katawan. Hindi ako natulog ng magdamag. Binantayan ko ang paligid dahil baka bumalik ang halimaw. Mag-aalas 5 na nang makaidlip ako sa kinauupo ang sofa. Pagtingin ko sa labas ng bintana ay magliliwanag na. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag.
Sabi ni Tito Arnold na magluto muna ako ng almusal namin bago ako magpahinga. Kaagad akong sumunod. At pagkatapos namin mag-almusal, sinabihan muna ako ni Tito na kung maaari, umidlip na muna ako ng ilang oras dahil may importante kaming pupuntahan. Tumango naman ako. Pagkatapos hugasan at magligpit ng aming mga pinagkainan, ay pumasok muna ako ng kwarto saka natulog saglit. Nagising ako sa yugyug ni Tito. Naalala ko na naman yung bilin niya, kaya kaagad kong binuhay ang aking dugo sa pamamagitan ng paghigop ng mainit na kape. Nang matapos ay sumakay na kaming tatlo sa kotse. Ayaw kasi magpaiwan ni Tita Elma dahil takot pa rin siya. Hindi pa niya nakakalimutan ang nasaksihan namin kagabi na kamuntikan pa naming ikapahamak. Nasa 2 oras din yung binahe namin bago makarating sa isang probinsya. Doon ay may kaibigan pala si Tito Arnold na isang albularyo. Kinausap niya ito, saka namin dinala sa bahay. Pagpasok pa lang nito sa gate ay iba na agad ang kanyang mga sinasabi. Ayon sa albularyo ay may nasasagap siyang presensya ng isang aswang na tiktik. Ang aswang daw na ganong klase ay may mahabang dila. Ang nakita namin at nakainkwentro kagabi ay ganoon din ang description ng albularyo. Nagambala daw namin ito sa kanyang pinamumugaran kaya ito nagwala. Pati raw yung langis na pinapahid nito sa katawan para lumakas ay napakailaman namin. Doon ko na sinabi yung mga nakita at tinapon ko na nagmula sa loob ng bodegang kubo. Nagpasama nga yung albularyo doon at dito niya napag-alaman na ang bodegang yun ay matagal nang pinamamahayan ng tiktik. Para daw maitaboy at hindi na ito bumalik, ay uusalan ng albularyo ng isang sagradong ritual ang buong bakuran, pati na ang loob at labas ng bahay at bodega. Hindi naman ito humingi ng bayad matapos ang kanyang ginawa. Gumaan din ang presensya ng paligid at pati kami ay mas nakahinga ng maluwag. Inahatid na ni Tito Arnold yung albularyo. Nagpaiwan kami ni Tita Elma. Simula nga nun ay hindi na namin nakita pa o naramdaman ang presensya ng tiktik, Boss Bob. Ayon kay Tito ay maaaring ang dati nilang hardinero ang tinutukoy ng albularyo, kaya daw pala ito biglang umalis o nawala. Nakumbinsi si Tito kasi bago daw niya paputukan noon ng halimaw ay parang namukaan niya ito. May pagkakahawig nga ito sa dati nilang hardinero. Noong namamasukan pa raw iyon, ay madalas din daw na may nawawalang mga alagang hayop nila sa bahay. Dahil sa pangyayari ay mas lalo kong hindi iniwan ang mag-asawa, lalo na nang nakumpirma ni Tita Elma na buntis siya sa kanilang unang anak. Punsong kapatid pala ni Mama si Tito Arnold, kaya okay lang na magtrabaho ako sa kanila at pinayagan naman ako ni Mama. Medyo hirap din kasi kami sa buhay noong mga panahon na yon, kaya parang tulong na rin sa pamilya ko ang ginawa ko. Naisip ko na baka dahil din sa batang dinadala ni Tita kaya sumalakay ang tiktik na yon. Pero habang naroon ako noon ay hindi ko hinahayaang may masamang mangyari sa mag-ina ng aking Tito Arnold. Hanggang sa mga anak na nga ito ng digtas. Mga 5 taon din siguro mahigit ang tinagal ko sa kanila. Ipinagpatuloy ko kasi yung pag-aaral ko sa kolehiyo na sinuportahan naman ako ni Tito Arnold. Hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral at doon na ako nag-decide na umalis sa poder nila at lumipat sa mas magandang trabaho na naaayon sa napag-aralan ko. Taong 2002 pala nangyari itong kwento ko sa aming probinsya sa Quezon. Hanggang dito na lang, Boss Bob, ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras at more power sa inyong channel. Magandang umaga, Sir Bob, pati na rin sa mga palaging nakikinig sa inyo. Isa na ako doon. Ako pala si Liza. Itong ibabahagi ko ay noong minsan na nakakita ako ng batang babae sa may bintana namin. Actually, bata-bata pa ako noon.
Nasa 12 years old pa lang nang makalipat kami sa bago naming bahay na nabili. Dito yan sa probinsya ng Tarlac, sa bayan ng Concepcion. Dito kasi nakabili si Papa ng bahay. Maganda naman. May 3 kwarto at maayos din yung mga banyo. Halos magdadalawang taon na kami dito noon at noon ko lang napansin yung batang babae na nasa bintana. Siguro mas bata siya sa akin ng 3 taon. Noong una, akala ko ay kapitbahay lang namin siya, kaya hindi ko siya pinapansin nung mga nakaraang Pasko. Pero dahil pala kwento yung mga kapitbahay namin, lalo yung ale na palaging kakwentuhan ng mama ko kada kami lang ang naroon sa bahay. Nag-aaral din ako, Sir Bob. Kaso, bakasyon na nun. Kakatapos nga lang ng Christmas party, kaya madalas ay napapatanghali na ako ng pagbangon. Kada madaling araw kasi ay nagsisimbang gabi kami. Kaya ayun, puyat palagi. Madalas ko nang mapansin na may bata sa bintana, pero hindi ko sinasabi kay mama. Baka kasi kako nakikinood lang o kaya ay gusto niya lang sigurong tumambay doon. Isang madaling araw, December 23. Bago kami umalis para magsimbang gabi, napansin ko ulit yung babae doon. Ituturo ko sana kay mama, kaso may binalikan ito sa loob. Kinalabit ko si ate. Kaso nung ituturo ko na, ay wala na doon yung bata. Sabi ni ate, baka raw inaantok pa ako, kaya siguro kung ano-ano yung nakikita ko. Pahabol pa nga niya na baka muta ko lang yon. Nilingon ko pa yung bata, pero wala na talaga siya. Baka umuwi na o kaya ay nagtago lang. Pwede rin na baka magsisimba katulad namin at napadaan lang siya dito. Kaya siguro nawala na kasi umuwi na sa kanila. Hikab ako ng hikab habang nasa simbahan. Inaantok pa talaga ako dahil nga madaling araw kami nagsisimba. Matapos yun ay mabilis natapos yung buong araw. Sumapit na nga ang December 24. Excited na ako kasi may regalo pa naman akong matatanggap mula kay mama at papa. Marami rin silang hinahandang pagkain kaya tumulong na ako. Marunong naman ako mag-prepare ng gulay at magdiktik ng bawang. Basta, ang saya ko rin kapag sasapit tayong Noche Buena kasi bukod sa maraming pagkain ay sama-sama pa aming buong pamilya. Lumabas ako saglit para maglibot sa mga kapitbahay. Abala din silang lahat para mamaya, kaya umuwi na lang ulit ako. Naabutan ko si ate na naglalagay na ng mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. Lumapit ako tapos tinulungan ko siya. Sige daw, kaya tuwang-tuwa naman ako. Mga bandang 6:00 siguro ng gabi, nagluluto pa rin si mama. Ako naman ay nasa sala lang at nanonood ng TV. Bigla akong nakaramdam ng uhaw kaya pumunta ako ng kusina. Mula sa bintana, nakita ko ulit yung batang babae. Mahaba yung buhok niya tapos nakaputing damit. Tinuro ko yun kay mama. Kaso bigla itong nawala nang tingnan ni mama doon. Sumilip ako sa bintana, kaso hindi ko na makita yung bata. Sabi ko kay mama, siya rin yung bata na madalas kong makita dito rin sa bintana. Pati nga si mama ay sumunod na sa akin. Pero wala na talaga siya. Bumalik na lang ako sa sala at nanood ng TV. Imposible naman na parati na lang siyang napapadaan doon. Ilang oras na lang ay Noche Buena na, kaya nasa hapag na kaming lahat makalipas ng ilang oras na paghihintay. Sumapit na ang 12:00. Napuno naman ng tuwa at ligaya yung buong hapagkainan dahil nga kumpleto kami palagi. Habang kumakain ay nakita kong muli doon yung batang babae sa bintana. Kinalabit ko si ate at sinabi kong naroon ulit siya. Pero pagtingin ni ate, wala na ulit doon yung bata. Sino bang bata yun anak at palagi mong sinasabi? Wala naman kaming nakikita. Pagsingit ni mama. Ang sabi ko ay hindi ko rin alam. Basta palagi siyang nakatanaw mula sa bintana. Ang sabi niya ay baka gutom lang yon. Dagdag niya, bukas daw pagliwanag ay magtatanong siya sa mga kapitbahay namin, lalo kay Ading Suling, yung palagi niyang kakwentuhan. Baka daw kilala niya yung batang babae na nakikita kong palagi na asilip.
Kumain na lang ako ng marami pero hindi ko na ulit nakita yung bata. Kinaumagahan nun, nagising ako ng maaga. Excited ako sa mga mamamasko sa mga bahay. Nakita ko si mama na lumabas kaya sumama ako. Pupunta raw siya kina Aling Suling para tanungin yung batang babae. Nagmano ako, makarating kami sa bahay ng matanda. Pumasok kami ni nanay kasi naghanda ng pagkain yung matanda. Nagdala rin kami ng pagkain para sa kanya. Nagtanong ito kung bakit kami naroon. Tanong ni mama ay kung may batang babae ba na madalas magdaan doon sa tapat ng bahay niya. Sino? Yun na aputi ba ng damit at mahaba ang buhok? Yun ang tanong niya, Sir Bob. Kaya naisipan namin ni mama na baka kilala nga niya. Nakwento ko na siya nga yung madalas kong makita na nasa bintana namin. Kwento ni Aling Suling, dati raw kasing nakatira doon yung bata na yon. Pero ibinenta ng mga magulang niya yung bahay mula raw nang mamatay ito. Natakot ako bigla dahil ibig sabihin hindi na buhay yung batang babae. Nagmumulto na lang pala siya. Yun nga talaga yung batang babae na nakikita ko kada gabi na nakasilip mula sa bintana. Hindi pa siguro ito matahimik dahil yun nga yung dati niyang bahay. Lumipat na raw ng ibang lugar yung mga magulang nito nang mailibing yung bata. Ang teorya nga niya, kada Noche Buena daw ay bumabalik yung batang yun para siguro mag-celebrate o humingi ng pagkain. At inaakala siguro niya na mga magulang pa rin niya ang nakatira sa bahay namin. December 24 din daw kasi namatay yung bata mula sa aksidente. Umuwi kaming malungkot ni mama. Namatay pala ito saktong Noche Buena at kaya siguro ito nasa bintana para makikain at makiselebrate na rin. Yun lang, ako ang palaging nakakakita sa kanya. Mabilis natapos ang araw ng Pasko. Gabi na nun at inasahan ko na makikita ko siya mula sa bintana. At tama nga ako, Sir Bob. Naroon nga ulit siya kaya kumuha agad ako ng maliit na hiwa ng cake. Binatong ko yun ng dahan-dahan sa ibabaw sa may labas ng bintana. Bigla rin siyang nawala matapos yun. Hindi ko alam kung natuwa ba siya sa binigay kong pagkain. Pero tuwing Noche Buena, Pasko, Medianoche o kahit anumang okasyon na nasa bahay kami, ay hinahandugan ko siya ng munting pagkain namin para na rin maging kasalo namin siya. Hanggang sa lumipas ang ilang taon at tumanda na ako. Hindi ko na nakikita pa yung batang babae sa bintana. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw. Ako po si Trisha, taga Ilocos Norte. May i-share lang akong kwento sa inyo sa naging karanasan ko nung pauwi ako sa lungsod galing sa probinsya. Nangyari yon sa isang bus terminal. Matapos kong mag-ayos ng mga gamit nun at magpaalam kina mama, ay agad na akong umalis. Pauwi na kasi ako noon sa syudad matapos kong bisitahin ang pamilya ko dun sa probinsya. Dahil matagal-tagal din akong hindi nakakauwi doon dahil sa trabaho. Medyo may kalayuan din yung bahay namin sa terminal. Mahigit 30 minutos din. Pagkarating ko doon, ay agad na akong bumili ng tiket at naupo muna saglit sa may bangko para makapagpahinga. Habang nasa bus terminal, ay bigla akong kinabahan. Yung terminal pala na yon ay matatagpuan sa medyo liblib na lugar sa labas ng bayan pa. Nakalimutan ko na kung saan eksaktong lugar dahil hinatid lang ako ni Papa noon at first time ko lang malaman yung terminal na yon dahil hindi naman ako doon nag-aabang noon. Palubog na rin ang araw noon. Matapos ang ilang minutong pagpapahinga ay sumakay na rin ako ng bus. Halos wala pang laman. May ilan lang ng mga pasahero na nagkalat sa mga upuan. Nang maapili na ako ng uupuan ko, inayos ko na yung mga gamit ko. Mga ilang sandali pa, kinailangan kong gumamit ng CR kaya bumaba muna ako ng bus. Tukal, kakaunti pa lang naman ang mga pasahero nun
at hindi pa agad yun naaalis. Pagbaba ko ng bus ay napansin kong parang ang tahimik ng terminal. Halos wala ring ibang mga pasahero bukod dun sa loob ng bus. Bilang lang din yung mga staff na nasa loob ng opisina, ganoon din yung driver at konduktor. Hindi katulad nung pagdating ko na medyo maingay pa kahit hindi karamihan ng mga tao. Ipinagkibit balikat ko na lang yun at ang lakad na papunta sa CR. Medyo binilisan ko na rin nun. Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko. Yung para ako magkakasakit na masusuka nung mga oras na yon. Basta pagdating ko nun sa terminal na yon ay mabigat agad ang pakiramdam ko. Ayon sa mga sabi-sabi, kapag ganun daw ang nararamdaman mo, ibig sabihin pinamumugaran ng masamang elemento ang lugar o di kaya ay maraming ligaw na kaluluwa. Sinubukan ko na lang iwaglit sa isipan ko yon habang mapunta ng CR. Ramdam kong parang may nakatingin sa akin o yun bang may nagbabantay sa bawat galaw ko. Binilisan ko ang paglalakad pero lalong tumindi yung pakiramdam ko. Nung nasa loob na ako ng CR at habang umiihi, bigla akong nakarinig ng mahinang bulong. Binilisan ko noon ang pag-ihi at pagkatapos, paglabas ng cubicle, tumingin-tingin pa ako sa paligid. Nakabukas lahat ng cubicles at walang ibang tao. Nasabi ko noon sa sarili na baka nag-i-imagine lang ako. Nasa lababo ako noon at aguhugas ng kamay. Nang mapatingin ako sa salamin at napansin yung isang bukas na cubicle na parang may bata na nakasilip mula sa loob. Hindi malinaw yung itsura niya at hindi ko alam kung babae ba o lalaki. Pagtingin ko doon sa cubicle ay wala naman. Pero pagbalik ko ng tingin sa salamin ay nakita kong parang nakasilip pa rin siya. Kinilabutan na ako noon kaya dali-dali na ako lumabas ng CR. Napansin kong madilim na noon tapos iilan lang yung ilaw doon sa terminal. Habang pabalik sa bus, may narinig akong mga bulong-bulungan kahit wala namang ibang tao malapit sa akin. Nang may biglang sumitsit sa akin, lumingon ako pero walang ibang tao. Natakot na talaga ako noon. Nung patakbo na ako noon pabalik sa bus, may narinig akong malakas na kalabog mula sa direksyon ng ticket counter. Dahil sa pagtataka, maingat akong lumapit at nakita kong wala namang ibang nangyari. Pero sigurado ako nung may narinig akong kalabog mula sa ticket counter. Tinanong ko pa nga yung staff doon kung narinig ba niya. Wala naman daw. Pumasok na ako noon sa loob ng bus at napirme sa kinauupuan ko. Gusto ko na talagang umalis ng terminal na yon dahil hindi na maganda ang pakiramdam ko. Mabilis na yung tibok ng puso ko at pinagpapawisan na rin. Hindi naman ganun kainit kahit ordinary bus lang yung sinakyan ko. Nang bigla akong maramdaman na masusuka ako. Dali-dali akong lumabas ng bus at tumakbo papunta ng CR. Doon ay dumuwal ako sa may lababo. Pero wala namang ibang lumalabas. Laway lang. Habang nagmumug at naghihilamos, napaharap ako sa salamin. Nakita ko na naman yung bata na nakasilip mula sa pinakadulong cubicle. Pero pagtingin ko sa cubicle, wala na naman yung bata. Kapag titingnan ko sa salamin, ay nandun siya. Bukod sa sama ng pakiramdam, ay kinikilabutan na talaga ako. Nang bigla na lang namatay yung ilaw sa loob ng CR at naramdaman kong may humawak ng kamay ko. Kaya napatakbo ako palabas ng CR at dali-daling umakyat ng bus. Dumami na rin ang mga pasahero noon kaya nagsimula ng lumarga ang bus at umalis ng terminal na yon. Unti-unting gumaan ang pakiramdam ko habang papalayo dun sa bus terminal. Ang sabi ng mga kakilala ko ay bukas daw siguro ang third eye ko kaya may kakaiba akong naramdaman at nakita doon sa bus terminal. Yun na rin ang una at huli kong punta doon sa terminal na yon. Balik ako sa usual terminal na kahit mas maraming tao ay mas panatag naman ako sa paghihintay sa biyahe. Hanggang sa ngayon ay misteryo pa rin sa akin yung naganap doon sa isang bus terminal sa tagong lugar. Hindi ko alam kung may dark history ba yun o ano. Ayoko na rin alamin pa.
Magandang araw Sir Bob at sa mga solid supporters ng channel nyo. Itagoy na lang ako sa pangalang Ramon, tubong probinsya ng Pangasinan. Ikukwento ko lang sana yung karanasan ko nung nagtatrabaho pa ako sa isang bodega. Bigas at palay ang laman ng bodegang yon. Bali 5 kaming naka-duty mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. 12 oras sumatotal. Wala pa akong 1 linggo nang magkaroon ng problema yung kapareho kong bodegero. Nanganak daw yung asawa niya at cesarean. 7 months lang din na lumabas yung sanggol kaya premature at kailangang ilagay sa incubator. Sa unang araw na mag-isa ako sa pwesto ay nahirapan talaga ako ng husto, lalo na't nagkataon na nagsapa ang delivery ng bigas. Sa bigasan ako nakatoka noong mga panahon na yon, Sir Bob. Dahil sa napansin siguro ng boss namin na nahirapan ako sa trabaho bilang bodegero, naghanap siguro siya ng iba munang makakaalalay sa akin at sa loob ng 2 araw ay meron na nga akong kapareha. Tawagin natin siyang Brando. Ang kaso, unang trabaho pa lang ay may napansin na akong kakaiba sa ugali niya. May pagkamayabang at suplado siya. Ayaw niya ring makinig sa mga tinuturo ko. Palagi pa niya akong iniirapan at tinitingnan mula ulo hanggang paa. Mas mataas pa nga yata yung tingin niya sa sarili kumpara sa totoong boss namin. Isang araw, nagpatawag ng meeting yung amo namin. Kinakailangan daw niyang magdagdag ng trabahador kasi mas maraming nagpapaangkat sa kanya ng palay at bigas. Nasa mahigit 10 tao ang naidagdag sa mga ito. Nanatiling pareho at patas ang pakikitungo ko sa mga datihan ng trabahador at sa mga baguhan pa lang. Pero ang kasama ko, napaka-istrikto niya, lalo na doon sa binatang si Simon. Matipuno ang pangangatawan, hindi palaimik at masipag sa trabaho. Ewan ko, pero palagi siyang pinag-iinitan ni Brando. Pero maski anong mas sakit na salita ang sinasabi nito kay Simon ay hindi pa rin sumasagot ang binata. Kaso, sa mga sumunod na araw ay hindi ko na masikmura ang pinaggagawa ni Brando. Masyado na siyang malupit sa bata. Umabot na sa puntong pisikal na niya itong sinaktan kaya pumagitna na ako. Ang sabi ko pa nga ay hindi na yata tama ang ginagawa niya. Pero sino daw ako para pigilan siya? Sip-sip daw ako. Gusto ko na sana siyang sapakin noon nang awatin ako ni Simon. Umiling siya sa akin habang pinupunasan niya yung dugo sa labi niya na pumutok dahil sa pagkakasuntok ni Brando. Yung mga titig na yon ni Simon, nakaramdam ako ng kilabot, Sir Bob. Kakaiba kasi at parang may ibig sabihin na hindi ko maipaliwanag. Pagkakuha ni Simon ng sahod sa unang linggo sa bodega, hindi na ito bumalik pa sa pagiging trabahador. Kasabay ng pag-resign niya ay siya rin hindi na pagpasok ni Brando. Hindi naman ako nabahala. Natuwa pa nga ako dahil wala na yung mayabang na lalaking yon. Ilang araw ang lumipas bago ko nabalitaan yung nangyari sa kanya. Ayon sa isa sa mga kasama kong bodegero na kabarangay ni Brando, hindi raw maganda ang lagay ng kapareha ko. Ilang beses daw nila itong dinala sa iba't ibang doktor pero wala naman daw silang makitang sakit dito. Nang isang manggagamot na ang tumingin sa kanya, ganun na lang yung pagkasintak ng matanda dahil ang nakita niya sa karamdaman ni Brando ay isang matinding kulam na hindi basta-basta magagawa ng ordinaryong mangkukulam, kundi isang nilalang na may lahing aswang. Nangilabot ako sa narinig, lalo na sa parteng hindi na raw nagawa pang gamutin ng albularyo si Brando. Sa takot na baka madamay pa ito at balikan ng aswang na mangkukulam. Dahil daw sa pangyayaring yon ay hindi na nga nagawang gumaling ni Brando. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na pumanaw na ito. Doon palang sumagi sa isip ko yung binatang si Simon. Yung mga titig niya. Sa mga pahiwatig niya na malakas ang kutob kong may kinalaman siya sa nangyari kay Brando dahil nga binubuli siya nito noon. Pero hindi na lang ako nagsalita. Inilihim ko na lang yung naging obserbasyon ko. Kasi hindi ko naman masisisi si Simon kung totoo mang siya ang may gawa ng pangkukulam kay Brando. Kasi kahit sinong sumapit sa kalupitan ng dating kasama kong bodegero ay tiyak na makakaisip ng hindi maganda. Naitulak lamang ni Simon ng kanyang galit at alam kong hindi siya likas na masama.
Hindi ko na ulit nakita si Simon. Pero sana ay wala na siyang mahanap pa na atulad ng ugali ni Brando nang wala nang mabiktima ng aswang na mangkukulam. Nangyari pala to mga 20 taon na nakakalipas. Ito lang ang kwento ko, Sir Bob. Malamig na gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Dahil isa rin akong listener nyo, naisipan ko magpadala ng kwentong multo ko dito dahil sa palagay ko ay matatanggap at papasa ito sa panlasa nyo. Ako nga pala si Hope, isa ng single mom, mga ilang buwan na rin ang nakakaraan. Aksidente kasi sa motor ang ikinasawi ng asawa ko. Maikling backstory lang po. Ang masaklap ay 2 yung anak namin. Taga Negros Oriental ako sa Dumaguete City. Pero narito ako sa Maynila kasi nga dito ko nakilala yung asawa kong yumauna. Bali nangyari ang karanasan kong ito nung dalaga pa ako. May kaibigan akong nakilala noon. Buong akala ko ay totoo siya sa hangarin na maging magkaibigan kami hanggang dulo. Pero mali pala ako. Taga Bicol siya, pero dito ko rin sa Maynila ito nakilala. Tawagin natin siyang Mina. Halos kasing edad ko lang din siya noon. Nakilala ko siya noong nag-aaral pa lang. Wala kasing gusto maipagkaibigan sa kanya kaya lumapit ako. Mabait siya at nakakatuwa din kaya pinakisamahan ko siya ng maganda. Niyaya ko nga siya sa bahay namin kaya kilala na rin ito ni nanay. Sinabi niya na sa Bicol nga yung probinsya niya. Nagbiro pa nga yung kuya ko kung wala raw bang aswang sa Bicol. Parang nagulat siya sa tanong na yon. Ang sabi ko naman, mukhang hindi totoo yung mga aswang na yan. Sabi naman ni kuya ay nagbibiro lang siya. Tipid nang ngumiti si Mina. Hindi ko alam kung nahiya pa siya o nailang sa tanong ng kuya ko na yon, Sir Bob. Isang beses, niyaya niya rin ako sa bahay nila dun sa Cavite. Nangungupahan lang daw sila. Medyo magulo yung bahay tapos malayo rin sa mga kapitbahay. Yung itsura nga ng bahay nila sa labas, ang gulo talaga. Madumi na parang haunted. Pagpasok mo naman masangsang na para bang may sariwang laman na hindi ko maintindihan kung anong amoy yon. Madilim din sa loob ng bahay nila. Tapos yung mga kurtina naaladlad lahat. Kaya ayun, madilim talaga sa loob. Nagmano ako sa nanay niya. Piniga pa nga niya yung braso ko tapos napangiti. Ang ganda raw kasi ng katawan ko, malusog. Tama lang naman yung tabako. Miyaya ako maupo ni Mina sa sala. Tapos nagpaalam siya saglit. Kukuha lang daw ng juice. Ang sabi ko naman ay huwag na. Malapit na rin kasi ang bisperas ng Pasko. Kaya sabi ng nanay niya na tumabi pa nga sa akin, sir. Kung pwede raw ay doon na lang daw ako mag Noche Buena sa kanila. Madalang lang naman daw kasi silang magkaroon ng mga bisita doon. Ang sabi ko ay baka hindi ako payagan dahil nga palagi kami kumpleto kada bisperas ng Pasko. Sabi naman ni Mina, ipagpapaalam niya raw ako. Ang sabi ko naman ay bahala siya. Dahil hindi ko matiis yung amoy sa loob ng bahay nila, niyaya ko si Mina na lumabas na lang kami. Nagdahilan akong tumatawag si nanay kaya napilitan siyang sumunod sa akin. Hindi rin ako nagtagal pa sa bahay nila. Nagpaalam na rin ako at hindi na ako nagbahatid kay Mina. Nadaanan ko yung isang matandang babae na nasa harapan ng bahay nila. Tinawag pa ako nito. Ang sabi niya ay mag-iingat daw ako sa pamilyang yon dahil mga dayo lang sila sa lugar nila. Nagtaka pa nga ako kung bakit kailangan ko mag-ingat. Mabait naman ang mga ito sa akin, kako. Sagot niya ay hindi raw ito nagsisilabas ng bahay kapag ganitong umaga. Ingat daw ako dahil baka magaya ako sa iba. Hindi na raw nila nakitang lumabas ng bahay yung sumama sa anak nila na dalagita pa. Naglakad na ako palayo sa matandang babae. Naguguluhan kung bakit ganoon yung sinasabi niya. Tapos,
pati yung hindi na raw nakitang nakalabas ng bahay. May pagka-weird pero may konting takot din akong naramdaman ng mga oras na yon. Umuwi na agad ako at nag-aagaw na rin ang liwanag at dilim. Pagdating ko doon ay naglilista na si nanay ng mga bibilhin para sa Noche Buena sa isang araw. Sinubukan kong tanungin siya kung totoo ba na posibleng may aswang pa sa mga panahon na yon. Ang sabi niya ay hindi siya sigurado, pero pwede naman daw iwasan kung totoo man. Paano niyo malalaman kung aswang yung kasama niyo? Tanong ko sa kanya. Biglang dumating noon si kuya. Narinig pala yung mga tinatanong ko kay nanay. Lumapit siya sa amin tapos nakiusyoso. Sabi ni nanay, kwento-kwento lang din daw yon. Kapag daw baliktad ang refleksyon nito sa salamin ay aswang ito. Dagdag pa niya, kapag daw takot sa asin at bawang yung mga yon. Sumingit naman si kuya. Mag-iingat daw ako kay Mina dahil parang weirdo nga ito kumilos. Napakunot noo pa ako dahil doon. Naisip ko yung bahay nila pati yung nanay niya. Medyo may tama nga si kuya pero wala namang basehan. Habang nasa kwarto ako nakahiga, medyo malalim na rin yung gabi noon. Naisipan kong mag-search sa internet tungkol sa mga aswang. Lumabas dito na kapag ang isang karne ng aswang ay nakain mo, magiging isa ka na ring aswang. Kinilabutan ako sa nabasa. Nag-search ulit ako kung paano malalaman kung tunay ang pagkain o karne ng aswang. Kalamansi ang lumabas sa kasagutan dito. Kapag daw pinatakan mo ito ay lalabas ang tunay na anyo. Nag-search pa ako sa internet ng tungkol dito. Medyo nakakasuka rin yung mga images sa lumalabas. Lumipas pa ang isang araw at sakto bisperas na ng Pasko. Pinagpaalam nga ako ni Mina na kung pwede ay doon ako sa bahay nila mag Noche Buena. Tapos uuwi na lang ako after 12. Ayaw nga ni nanay at kuya nung una, pero ang sabi ko ay uuwi rin agad ako. Hindi ako doon matutulog. Nang malaman ni Mina yon ay tuwang-tuwa siya. Mga bandang 10:00 ay naroon na ako sa bahay nila. Kaso lang Sir Bob, parang habang nagtatagal ako sa loob ng bahay ay nag-iiba yung kutob ko. Wala man lang ilaw pero busy yung nanay at tatay niya sa kusina. Lumabas pa nga ito sa sala na may dugo yung damit at hawak ang malaking itak. Sabi ni Mina ay pumasok daw ulit ako doon pero nakakaramdam ako ng takot. Mga ilang oras pa ang lumipas, nagpaalam akong lalabas muna dahil ang init sa loob, tapos parang andyan sa talaga ng amoy. Yung kapatid na babae ni Mina, nakita ko sa bintana, nakatingin sa akin habang naangisi. Kakaiba yung ngiti ng kapatid niya, Sir Bob. Parang may ibang kahulugan. Tapos, nakita ko rin na lumapit yung nanay ni Mina. Bumulong yung ate niya dito. Kaya parang natakot na ako sa mga kilos nila. Naalala ko yung bili ni kuya sa akin na mag-iingat ako kay Mina. Mabuti at may baon akong kalamansi na nasa bag ko. Mula sa isang poste, nakita ko doon yung matandang babae na nagsabi sa akin na may ibang araw sa pamilya ni Mina. Basta, Sir Bob, naguguluhan na ako. Parang ang gusto ko nang umalis pero may puwersang nagpapahindi sa akin. Bumilang pa ang oras at Noche Buena na. Tinawag ako ni Mina. Ang ganda ng suot niyang damit, itim nga lang. Pagpasok ko ay nasa hapag na ang mga magulang ni Mina at kaming dalawa na lang. Maraming putahe, may lechon at may steak pa, tapos merong adobo. Naalala ko bigla yung kalamansi, kaya saglit ako nagpunta sa sala at kinuha ko yung ilang piraso. Bali hiwa na rin yung mga ito kaya nilagay ko sa bulsa ko pansamantala. Bigla akong kinabahan sa klase ng mga tingin nila sa akin. Naiisipan ko na rin umalis noong mga oras na yon. Napalunok pa ako dahil nakatingin silang lahat sa akin. "Maupo ka na, iha," sabi ng nanay ni Mina. Ngumiti naman ako at sabi ko ay ang dami naman nilang pagkain. Sagot naman ni Mina ay ganoon daw talaga sila kapag Noche Buena. Parang fiesta.
Naupo ako at nagsimula na silang kumain lahat. Naglagay ako ng adobo at ang sabi ko ay kung pwedeng humingi ng kanin. Nagkatinginan ang mga ito. Naunang tumayo yung nanay ni Mina para kumuha ng kanin. Si Mina naman ay sumunod din dito. Yung tatay at yung ate niya ay tumayo rin, kaya agad kong kinuha yung kalamansi. Kinakabahan at nagmamadali pa ako nung pinatakan yung nasa plato ko na adobo. Ilang saglit pa ay biglang umusok yung karne at biglang lumitaw ang nabubulok na laman na hindi ko wari kung anong hayop o baka nga sa tao. Nangingitim at nagbeberde yon. Tapos nakakasulasok yung amoy. Halos masuka na ako nun. Kung ganun ay totoo nga yung babala ng matandang babae pati ni kuya. Ako lang talaga tong matigas ang ulo at ayaw maniwala dahil nga best friend ko si Mina. Nagmadali akong tumayo habang nasa kusina sila. Binuksan ko agad yung pinto. Kahit magkanda-patid-patid pa ako ay wala akong pakialam. Narinig ko na lang na nagsisisigaw yung tatay ni Mina at para bang hinahanap nila ako. Nakalabas na ako ng gate nila at agad nang tatatakbo sa unang bahay. Mabuti at maraming tao sa kalsada kaya agad akong tumawag ng tricycle. Nang maasakay na ako ay doon na ako napaiyak, Sir Bob, dahil sa halo-halong emosyon. Napahinto pa nga yung tricycle driver at nagtaka sa itsura ko. Kinumusta niya ako at tinanong kung anong nangyari. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa akin. Mabuti daw at nakalabas ako sa bahay na yon. Kung hindi ay tiyak ako na yung Noche Buena ng mag-anak na naroon. Matapos yun ay hinatid na niya ako sa terminal ng bus. Pagka-uwi ko ay nagtawanan pa si nanay. Umiyak ako ng husto nun at sinabi yung nangyari. Galit na galit nga si kuya at balak sugurin ang mga ito. Kaso talagang nanginginig yung buong katawan ko. Napayakap na lang si nanay sa akin. Nag-alala daw siya. Buti raw at nakalabas ako doon. Hindi ako nakatulog. Basta balisa ako dahil sa nasaksihan at nalaman. Doon ako sa kwarto ni nanay natulog para kahit papaano ay mapanatag ako. Nagising ako ng umaga na. Hindi na makontak si Mina. Ang sabi ay wala na raw tao doon sa bahay nila. Sarado lahat at nakakandado na. Malamang ay lumipat na rin sila ng bagong lugar dahil bisto na ang pagiging aswang nila. Matapos nga ng Christmas break namin ay hindi na pumasok at nag-drop out na si Mina dun sa college namin. Magbuhat nun, hindi na ako basta-basta nakikihalubilo sa iba at mas kinikilala ko muna. O kaya dapat ay kilala at kaibigan na rin siya ng mga kakilala ko. Nagsilbing aral sa akin yon, Sir Bob, na gamitin ang instinct, maging observant at huwag basta paniwalain lalo sa mga bagong kakilala. Kahit pa best friend ang turing nyo sa isa't isa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Pasensya na po kung napahaba. Sana ay mainaripin nyo ito sa channel. Ako si Manuel, taga Manila. Bago lang akong nakikinig sa inyong channel at gabi-gabi akong nag-aabang ng inyong mga uploads. Kaya naisipan ko rin na ibahagi ang aking sariling karanasan na hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko. Nangyari ang nakakatakot na experience na to matagal ng panahon noong natatrabaho ako bilang isang guard. Dati kasi akong guard sa isang bus terminal na hindi ko na lang papangalanan. Mahigit 10 taon din ang tinagal ko doon. Sa loob ng mahabang panahon na yon ay naging maayos naman ang trabaho ko. May mga kinaharap na problema pero madali namang nasusolusyonan. Naging tahimik ang trabaho ko sa bus terminal na yon. Palaging day shift ang trabaho ko kaya nakakatulog din ng maayos. Isang gabi ay natoka akong mag-overtime. Kahit ayaw ko noon dahil may lakad kami ng mga barkada ko
ay pumayag na lang ako. Bago umalis yung ibang mga nagtatrabaho doon, ay sinabihan pa akong mag-ingat dahil may multo daw. Tinawanan ko lang sila noon dahil hindi ako naniniwala sa ganong mga bagay. Ilang beses na rin kasi akong nakakapag-overtime pero wala naman akong nakikita o nararamdamang mga multo. Kaso, nung gabing yon ang magpapabago pala ng paniniwala ko tungkol sa mga kababalaghan. Habang nakaupo ako noon sa may guard booth, bigla akong nakaramdam ng panginginig. Hindi ko alam kung bakit dahil hindi naman malamig nung gabing yon. Nagsitayuan talaga yung mga balahibo ko sa katawan. Kinuha ko na lang yung dala kong jacket kung sakaling kailanganin ko at sinuot ko yon. Ipinagsawalang bahala ko na lang din yung pakiramdam ko na yon at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Habang lumalalim ang gabi, kasabay noon ang pagdating at pag-alis ng mga bus at mga pasahero. Pero nandun pa rin yung pakiramdam na yon. Parang hindi ko yun matanggal kahit na anong gawin ko. Hanggang sa sumapit na ang 11:00 at ako na lang ang naiwan sa area. Nang makarinig ako ng tunog. Nang sinimulan kong mag-round saglit, ay napalingon ako sa medyo madilim na parte ng terminal na maaaninag mo pa rin. Pero wala naman akong nakita. Ipinagsawalang bahala ko na lang ulit yun dahil naisip kong baka imahinasyon ko lang yung narinig ko. Ganoon naman talaga, di ba? Minsan, kapag nakaramdam ka ng pagod, lalo kung mahaba ang shift mo, ay kung ano-anong maiisip, makikita o madidinig mo. Nung maarating ako sa likod ng terminal, ay may nakita akong figura na nagpalamig sa akin. Kahit madilim noon, ay kita ko pa rin itong isang itim na figura na parang anino lang. Matangkad ito na may mahaba at itim na buhok na naatakip sa muka. Walang ibang tao sa lugar noon bukod sa akin, kaya bumilis ang kabog ng dibdib ko. Pero nilakasan ko ang loob ko at nagsalita. Naisip ko na baka isang pasahero lang na naiwan ng bus. Ma'am? Sir? Saad ko. Sinabihan ko ito na wala ng bus na darating ng mga oras na yon at naiwan na ito. 3:00 pa ng umaga ang susunod na biyahe ng bus. Sinubukan ko pa itong kausapin pero hindi ito sumasagot. Nakatayo lang ito at hindi gumagalaw na mas nagpatakot sa akin. Sa mga pelikula kasi na napapanood ko, bigla na lang itong tatakbo papalapit sa'yo. Naglakad ako ng patalikod habang naatingin pa rin sa figurang yon na baka pag nalingat ako o inalis ang tingin ay bigla na lang itong sumulpot sa harapan ko. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko nun at totoong buhay na kasi yun at hindi isang pelikula. Mas nakakakilabot pala kapag ikaw na mismo ang nakaranas. Ilang sandali pa ay nagsimulang lumapit sa akin ang figurang yon habang bahagyang parang nililipad pa ng hangin ang buhok nito. Patuloy pa rin sa pagtibok ng mabilis yung puso ko. Para na nga akong aatakihin sa puso ng gabing yon. Kinuha ko yung flashlight ko na nasa gilid ko lang habang naatingin pa rin sa figura. Nung magawa kong iyon at itutok ang ilaw sa figurang yon ay bigla naman itong nawala. Doon na ako mas natakot. Dahil sa pagkataranta, mabilis ako bumalik sa guard booth at nanatili lang doon. Ako na lang kasi ang mag-isang naroon sa bus terminal at nagbabantay habang hinihintay ang next batch ng mga bus at ang karelyebo ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na pinaglalaroan lang ako ng isipan ko. Pero sa loob-loob, alam kong may mali. Alam kong hindi pa rin umaalis ang figurang yon at nasa paligid lang. Kinikilabutan pa rin kasi ako at tinatayuan ng balahibo kaya para bang ramdam ko yung presensya niya. Pero ilang sandali pa ay humupa na yung nararamdaman ko at nabawasan ng kaba. Inisip kong wala na yung nakita ko at hindi naman talaga ito totoo. Na maayos ko na ang mga gamit ko noon at akmang aalis na dahil dumating na ang karelyebo ko ay may narinig kaming malakas na kalabog na parang nanggagaling sa pinto ng ticketing office. Nagulat kaming pareho at chinek namin kung ano yun. Kaming dalawa pa lang kasi ang tao dun sa bus terminal. Paglapit namin sa may pinto, ay bigla na namang uli kumalabog ng malakas ito. Natigilan kami. Kinabahan ako nun dahil baka may tao sa loob.
Pero nung chinek namin ay wala naman. Wala rin kung sino o ano ang pwedeng gumawa ng kalabog na yon. Isa lang ang naisip ko, yung itim na figura na may mahabang buhok na nagpakita sa akin nun ang gumagawa ng pagkalabog. Naulit pa ang pagkalabog sa pinto na para bang galit. Nagkatinginan lang kami ng karelyebo ko at hindi alam ang gagawin, kaya nag-umpisa na akong magdasal noong mga oras na yon. Muli naming chinek yung pinto at yung ticketing office. Kami lang talaga ang tao nun. Natigil naman na yung pagkalabog. Inamin sa akin ng karelyebo kong guard na kinikilabutan daw siya dahil baka totoo nga yung kwento ng mga pagpaparamdam dun sa pinagtatrabahuhan naming bus terminal. Pinakalma muna namin ang mga sarili namin. Ayoko rin naman muna siyang iwan na mag-isa dun sa bus terminal dahil nakakaawa din. Nandun lang kami sa may guard booth at nakapirme sa pwesto. Nang bigla kaming makarinig ng may hinang yabag na parang papalapit sa amin. Hanggang sa palakas ito ng palakas. Hanggang sa makaramdam na lang ako na parang may puwersang kumawak sa braso ko na bigla ding nawala. Nang marinig kong mapasigaw na lang sa takot yung kasamahan ko at may tinuturo-turo pa sa may dulo ng terminal. Nang tingnan ko kung ano yung tinuturo niya, sa medyo may kadilimang parte ay may isang itim na figura na may mahabang buhok, katulad ng nakita ko. Kahit kinikilabutan at kinakabahan, sinabihan ko siyang lapitan namin at i-check. Nung ilawan namin yung area na yon, ay biglang nawala yung itim na figura. Doon talaga namin nakumpirma. Walang biro. Totoo ang mga kwento ng pagpaparamdam dun sa bus terminal. Sinamahan ko yung karelyebo kong guard hanggang sa dumating na ang ilang mga staff ng ticketing office, pati na yung mga drivers, konduktor at yung bus para sa unang biyahe sa araw na yon. Kinuwento ko sa mga kasamahan namin doon sa terminal yung mga naranasan ko at ang kasamahan kong guard nung gabing yon. Pinaniwalaan naman nila ako dahil minsan na rin pala nilang nakita ang figura na yon na siyang tinutukoy nila bago ako mag-overtime. Hindi rin ako makatanggi nun dahil walang magtatao noong mga oras na yon kapag hindi ako nag-overtime. Unang beses ko rin kasing naranasan yon sa ilang taon kong pagtatrabaho dun sa bus terminal. Simula nga nung gabing yon, tumanggi na ako magtrabaho ng overtime dun sa terminal. Lalo kung aabutin ako ng gabi. Hindi ko kasi nun maalis sa pakiramdam ko na parang may nagmamasid sa akin. At sa tuwing dadaan ako sa sulok kung saan ko unang nakita yung figura, pabigat sa pakiramdam. Hindi na ako nagtagal pa roon at nag-resign matapos ng 2 buwan nang maranasan ko ang kahihilakbutan na yon. Makalipas ng 1 taon, matapos kong mag-resign doon, ay nalaman ko ang kwento tungkol dun sa figurang nakita ko nung gabing yon. Nakwento ng dati kong kasamahan na isang babae ang pinatay doon mismo sa kung saan namin ito nakita. At marahil, naiwan ang kaluluwa nito roon at hindi matahimik dahil sa walang habas at biglaan niyang pagkamatay. Pero hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yung kwento na yon dahil sinubukan ko ring alamin ang totoo at wala naman akong nalaman mula sa balita o sa ibang mga nagtrabaho doon. Kaya inisip ko na lang na makagawa-gawa lang yon. Pasalamat na lang ako at walang masamang nangyari sa akin nung gabing yon nang makaharap ko ang itim na figura. Pinayuhan ko na lang noon yung mga dati kong nakasama dun sa bus terminal na ipabless sila yung lugar at ipagdasal ang kung sino mang kaluluwa ang nananahan pa doon. Hanggang dito na lang ang kwento ko, boss. Sana ay mabasa ninyo. Hello po Sir Bob. Ako si Jepoy. Isa sa mga palaging nakikinig sa channel nyo. Naapagsulat ako kasi gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko sa isang bodega sa Kalumpit, Bulacan nung na-assign ako doon para magbantay. Isa po pala akong security guard at baguhan pa lang noon sa agency na pinag-applyan ko.
kaya wala pang permanenteng posting noon at dito ko nga naranasan ang hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay. Night shift ako noon, 3 kami. Isa sa front gate, isa sa back gate. Ako naman ay roving guard. Lahat ng areas sa aming jurisdiction ay iniikutan ko para inspeksyonin. Malaki kasi ang bodega na aming binabantayan at pagmamayari ng isang mayamang negosyante. Bodega pala to ng tone-toneladang fish at pork meal. Tumagal ng ilang araw ay wala naman akong kakaibang naramdaman. Tumatambay ako madalas sa back gate kung saan mas nauna kong nakilala at naging close ang isang gwardiya doon. May daladala siyang radyo at madalas ang pinapainggan namin ay yung mga DJ sa radyo na ang palabas ay may mga love story. Sa front gate naman, tumatambay ako kapag gusto kong magkape. Sa labas kasi ng gate ay may 24/7 na grocery. Kapag 12 midnight naman ay dapat nasa loob na ako ng bodega. Kailangan na kasing patayin lahat ng ilaw doon at tanging flashlight na lang ang ginagamit ko. Sayang din daw kasi ang konsumo ng kuryente ayon sa patakaran ng may-ari. Wala naman kaming magagawa kundi ang sumunod. Isang araw, pag off ko sa duty, pauwi na sana ako sa inuupahan kong bahay. Nang bigla akong tawagin ng kasamahan kong guard. Siya ang nasa back gate, si Emir, Bicolano. Niyaya niya akong pumunta sa kanila sa birthday niya at dahil umaga lang ang libre naming oras ay umaga na raw gaganapin ang selebrasyon. Pumayag naman ako at nagpaalam na magpapalit lang. Sumama na rin siya para malaman daw niya ang inuuwian ko. Sabi na rin kaming umuwi ng bahay nila at doon ay nadatnan naming may nagiinuman na. Siyempre, nasabik din ang bahay alak ko sa katawan kaya agad ako umupo nang yayain nila ako. Pagkatapos amin magpalit ni Emir ay sa tabi ko siya umupo. Habang tumatagal ay mas sumasarap ang kwentuhan. Hanggang sa hindi namin namalayan na tanghaling tapat na pala. Dahil sa naiisip ko pa rin ang trabaho ko mamayang gabi, nagpaalam na ako kina Emir at sa mga kainuman namin na uuwi na. Ipinagbalot pa nila ako ng iuuwi ko para daw hindi na ako magluto ng hapunan. Mag-aalauna ng hapon nang maarating ako sa aking tinutuluyan. Pagkalagay ko sa aparador sa tinake-out kong pagkain, huminata muna ako sa higaan at natulog. Nagising ako dahil medyo malamig na ang paligid. Pagmulat ko ng mga mata at pagtingin sa wall clock, 6:00 pasado na. Nataranta ako kasi 7:00 ang pasok ko sa trabaho. Dali-dali na akong naligo at nagbihis. Mabuti na lang at naabutan ko pang mag-time in bago mag 7:00 ng gabi. Kinuha ko sa guardhouse yung radyo at service firearms sa shotgun. Saka ako nag-umpisang umikot sa area. Doon ko palang naramdaman na medyo masakit yung ulo ko. Nang maalala ko si Emir ay dali-dali ko siyang pinuntahan. Nasa pwesto na rin siya. At habang papalapit ako roon ay dinig ko ang paghilik niya. Doon ako nagkaroon ng ideya na pwede palang matulog sa pwesto. At dahil nga sa masakit naman yung ulo ko, naisip kong pumasok sa bodega. Habang may mga ilaw pa, ay naghanap ako ng pwedeng pagpwestuhan para ubidlip. Nakahanap naman ako ng magandang pwesto at doon na naupo. Itinukod ko ang shotgun sa mga braso ko at saka doon ako sumandal. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakaidlip na ako. Maya-maya pa, may narinig akong mga impit ng iyak. Nung una ay mahina pa yung mga yon at madalang, pero habang tumatagal ay nagiging daing na yon at hagulgol. Tumayo ako, saka ko pinuntahan yung direksyon kung saan nanggagaling yung boses ng umiiyak na babae. Patungo yun sa likod ng mga sako-sakong pork at fish meal. Pagkarating ko roon ay wala namang ibang tao. Nanindig ang balahibo ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Dahan-dahan akong umatras pero may nabangga akong isang bagay. Hilingon ko yon. Ganun na lang yung pagkasindak nang makita ko ang isang babaeng nakaputi, tuguan ng muka, galit ang mga matang naatitig sa akin. Pagkasabi nito ng katagang, magbabayad ka, at mabilis niyang tinakpan yung bibig ko
Hindi ako maapumiglas, hindi ako makalaban noon at makahinga. Habang nilalapit niya yung mukha niya sa mukha ko, ay mas lalong tumitindig ang mga balahibo ko sa takot. Hanggang sa unti-unti na lang ako nabubuwal sa kinatatayuan ko. Natagpuan ko na lang yung sarili ko sa sahig na hawak yung shotgun. Doon ko naalala na naatulog na pala ako at sa tingin ko ay binangungot ako ng mga sandaling yon. Mabuti na lang at nabuwal siguro yung sinandalan kong baril. Dahil kung hindi ay baka namatay na ako sa bangungot ng dugo ang babae. Dahil sa takot ay agad akong lumabas ng bodega. Pero bago pa ako makalabas, narinig kong muli ang pag-iyak ng babae na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bodega. Kinilabutan na talaga ako at patakbong pumunta kay Emir. Ginising ko siya noon at sinabi yung naranasan ko sa bodega. Ang akala ko nga ay pagtatawanan niya ako. Hindi pala. Kabaliktaran ang nangyari. Pagkatapos niyang marinig ang kwento ko ay saka naman siya nagkwento ng alam niya. 3 taon na rin kasi siyang nagagwardya doon sa bodega kaya may alam na rin siya patungkol sa mga kaganapan doon. Ayon sa kanya, matagal na raw na nagpaparamdam ang babaeng yon sa pamamagitan ng pag-iyak. Nagpapakita din daw ito sa mga naunang gwardya at maski na sa mga trabahador doon na nag-overtime at nakakatulog. Minsan sa panaginip o bangungot. May isa na ang trabahador doon ang namatay dahil sa bangungot o siguro inatake. Kaya kapag may mga manggagawang nag-overtime daw ulit, ay mas minamabuti ng ilan na matulog na lang sa labas ng bodega ng magkakasama. Dahil sa mga kwento ni Emir, hindi na ako nakaidlip pa. Nakinig na lang kami ng love story sa radyo. Pagsapit ng oras na papatayin na ang mga ilaw sa bodega, nagpasama na rin ako sa kanya. Hindi naman din tumanggi si Emir kasi naiintindihan daw niya ako. Pero pati siya ay hindi na iwasang makaramdam ng takot. Dahil pagkatapos naming mapatay lahat ng ilaw sa loob ng bodega, ay pareho naming narinig yung iyak ng dalagang nagpaparamdam ang kaluluwa. Pero sa pagkakataong yon, yung iyak ay parang paghingi ng tulong. Sa takot ay kinalabit ako ni Emir. Saka siya kumaripas ng takbo. Naasunod lang ako at ayaw kong mapag-iwanan dahil baka mas grabe pa ang maranasan kong katatakutan. Paglabas namin ng bodega, hingal kabayo habang nakayuko kaming nakatungkod sa aming mga tuhod. At nang maaginhawa kami, ay sabi-sabi kami nagtawanan. Idinaan na lang namin sa tawa ang lahat. Pero ang totoo ay naninindig pa rin ang mga balahibo ko. Ewan ko lang kay Emir na agad namang kumalma. Napag-usapan na lang naming dalawa na ilihim ang naranasan naming kababalaghan sa aming mga kasama. Dahil tiyak na agaya ng mga nauna, baka mapagtawanan lang nila kami. Pagdating ng katapusan ng buwan, pagkakuha ko ng sahod ay nag-file na rin ako ng resignation. Dahil sa hindi naman rasonable ang nilagay kong dahilan kung bakit ako aalis sa agency, ay hindi nila ako pinayagan. Bagkus ay nilipat nila ako ng destino. Naikwento ko naman yon kay Emir, pero hindi siya nagpalipat dahil taga roon lang naman talaga siya. Simula nang malipat ako sa isang kondominium sa Makati, ay wala na rin kami naging komunikasyon. Gusto ko mang kalimutan, pero mahirap. Kaya naisipan ko na lang na ibahagi sa inyo ang karanasan ko na talagang nagpakilabot sa akin. Kahit naman na ganun, ay nahihiligan ko pa rin makinig ng mga kwentong katatakutan. Ayoko lang na sa akin mangyari. Magandang gabi, Boss Bob, pati na sa lahat. Ilang taon na rin akong nakikinig sa inyong channel. Kaya naman naisipan kong magbahagi na rin ng kwentong kababalaghan na nangyari sa akin noon. Sa dami ng araw, bisperas pa talaga kami minulto. Ako pala si Erica, mahilig sa mga horror stories. Nakagawian na kasi namin na kada sasapit ang Noche Buena ay doon kami sa bahay nina lolo at lola.
Kaso namatay ang lolo ko kaya si lola na lang ang nakakasama namin doon. Taga Mandaluyong kami at si lola naman ay taga Nueva Ecija. Sabi ko kung umuuwi ng probinsya kasi nga sariwa ang hangin, malayo sa syudad. Yun lang, ilang taon ang lumipas ay sumunod na rin si lola kay lolo. Masyado siyang nalungkot kaya dinamdam niya. Kaya ayun, kami na lang kada sasapit ang Pasko. Kasama ko yung mga pinsan ko, sina mama, papa, ilang mga kapatid din ni mama sa lola ko. Pagdating namin sa bahay ni lola, medyo marumi na kasi matagal din kami mula ng huling magawi doon. Naglinis muna sina mama kasama sina tita. Hapon na nun kaya nasa terrace kami dun sa second floor. Pinapanood ko naman yung mga nagdadaan kasi ang daming batang naglalaro sa labas ng bahay nila. Yung iba nagsisindi ng mga Christmas lights kaya mas lalong magandang tignan. Sina Jane na naman nagtatawanan kasi may hawak na mga cellphone. Habang ako napatingin sa labas ng gate. May dumaan na babaeng nakaitim. Tumingin pa nga siya sa akin, Boss Bob. Tapos ngumiti ng tipid. Nahihiwagaan ako sa itsura niya kasi ternong itim na damit yung suot niya. Tapos tuloy-tuloy na itong naglakad palayo. Ako naman nagpunta sa mga pinsan ko at nakitawa na rin kahit na hindi ko gets yung topic nila. Narinig kong tinatawag ako ni mama kaya bumaba ako. Hinanap ko sila tapos nakita ko nga na naglakad siya sa isang pinto doon. Sinundan ko siya. Nang nasa tapat na ako ng pinto na pinasukan ni mama ay bubuksan ko na sana. Kaso mula sa likod ko ay tinawag niya ako ulit kaya napalingon ako. Ma, di ba ikaw yung pumasok dito? Tanong kong nagtataka, Boss Bob. Sagot niya ay galing daw siya sa labas. Doon ko nga napansin na may hawak siyang soft drinks. Galing ako sa labas, anak. Anong pumasok dyan? Nakalak yan, kaya imposible yon. Tawagin mo yung mga pinsan mo at nang makainom na ng soft drinks. Sagot niya sa akin, kaya binuksan ko yung seradura. Totoo nga yung sinabi ni mama na nakalak yon. Pero kitang-kita ko kasi ng malinaw na pumasok siya dito. Katulad din ng suot na damit ni mama yung nakita ko at kamukhang-kamukha ng hulma niya. Erika, tawagin mo na ako yung mga pinsan mo. Dali na. Nakalak nga sabi yan. Pag-uulit ni mama. Kaya umalis na ako sa tapat nun at bumalik sa mga kasama ko. Nang makaakyat ako ay tinawag ko nga sila gaya ng utos ni mama. Sabay-sabay na kaming bumaba at nakahanda na yung mga merienda. May nilista pa nga si mama kaya nagtanong ako sa kanya. Sabi niya ay mga ricados daw para sa Noche Buena sa isang araw. Malinis naman na ang sala. Kaya maglalagay muna kami kahit na maliit na Christmas tree. Kinuha yun ni Papa sa bodega kaya agad nilinis sa mga pinsan ko. Matapos magmerienda ay nagpresenta na kami na lang ang mag-aayos nun. Pumayag naman sila. Nagluto naman si Mama tapos yung mga tita ko nasa second floor para ayusin yung ibang mga gamit. Di kasi kami kasya doon sa baba. Matapos ang buong araw ng paglilinis ay hapong-hapo kaming lahat. Kumain lang kami tapos isa-isa nang naligo para maapagpahinga. Habang nagpapatuyo ako ng buhok ay mula sa baba narinig ko sina mama na nagkukwentuhan pa. Dahil sa labis na antok ay nahiga na rin ako at hindi ko na malayan yung oras. Nagising ako bigla kalagitnaan ng gabi. Akala ko ay ako lang ang nakarinig. Gising din pala si Monique. Ang ingay kasi sa baba na para bang may naguhugas ng pinggan. Ang alam ko kasi bago umakyat sina mama ay naghugas pa sila ng pinggan. Ang ingay naman dun. Di pa niya alam na nakakaistorbo siya, sabi ni Monique. Tumayo ito at bababa kaya sinamahan ko na para makita namin. Baka nagising na sina mama at naghuhugas marahil ng pinagkapihan nila. Yun siguro yung maingay. Pagtingin ko naman sa orasan ay 12:00 pa lang. Dahan-dahan kaming bumaba ni Monique para tingnan kung sino yung maingay na naguhugas sa lababo.
Naabutan namin yung isang matandang babae doon na atalikod siya. Nagkatinginan kami ni Monique dahil wala namang mahaba ang buhok kina Mama. Lahat sila ay maikli. "Sino yan?" Halos pabulong na tanong niya sa akin, Boss Bob. Hindi ko rin alam kung sino yon, kaya naglakad pa kami ni Monique para lapitan siya. Pero bigla itong tumigil sa ginagawa at naglakad palabas. Hindi rin siya nakaharap sa amin kaya hindi ko mamukaan kung sino. Susundan ko pa nga sana, kaso hinila ako ni Monique sa braso. 12:00 pa lang, kaya sino yung babae na yon at paano siya nakapasok sa loob ng bahay? Bumalik kami ng pinsan ko sa taas dahil iba daw ang iniisip niya, pero hindi naman niya sinabi sa akin. Chinek muna namin ang lahat ng mga pinto kung sarado. Sarado at nakalak naman. Sabi nito na matulog na raw kami ulit. Kahit na naguguluhan ay natulog na lang din ako. Bukas ko na itatanong kay Mama kung sino yung babaeng yon. Kinaumagahan, wala sina Mama. Siguro ay nasa palengke sila kasi wala si Papa pati sina Tita. 6:00 na nang makauwi sila galing ng palengke. Sinabi ko yung tungkol sa babaeng nakita namin kagabi, pati yung maingay na naguhugas sa lababo. Ang sabi nila ay wala naman daw silang narinig. Wala rin daw na babaeng nakapasok dahil sila ang huling natulog at si Papa pa nga yung naglock ng pinto. Pero pinilit ko pa rin dahil dalawa kami ni Monique na nakakita nun. Hanggang sa sumapit ang Noche Buena. Kanya-kanya kami ng toka sa gawain. Nagbabalot ako ng regalo habang sina Mama at Tita ay nagluluto. Si Papa naman ay nakikipaglaro ng basketball sa dalawa pa naming pinsan at asawa ni Tita. Maingay sa labas kasi lahat ay masaya at excited para sa Noche Buena mamaya. Tanda kong may litsyong kawaling niluluto si Mama. Si Tita naman ay gumagawa ng salad. May spaghetti at kaldereta din, kaya tiyak busog kami mamaya. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, nasa hapagkainan na ang lahat. Nakaredy na kami. Nagkuhanan kami ng pictures kahit saang anggulo. Naupo pa kami ni Monique sa hagdan tapos nag-selfie. Kaso nangilabot kaming dalawa nang may sumilip doon na isang imahe. Mukha ng babae, kaya napatakbo kami sa baba. Ipinakita namin yon kina Mama dahil naroon silang tatlo. Kinikilabutan ako, Boss Bob, dahil mukha talaga yon. Dapat ay panambibig si Mama dahil totoo nga raw na mukha yon ng babae. Pero para daw nakita na niya yung babaeng yon. Ilang minuto pa ay Pasko na. Kaya itinago na ni Monique yung phone niya. Bumilang kaming lahat ng nandoon na kumpleto sa hapagkainan. Pagsapit nga ng 12:00, biglang namatay yung ilaw sa sala, kaya napatili ako. Matapos yon, may pamilyar na boses kaming narinig. Si Mama naman narinig kong umiyak. Boses daw yon ni Lola at hindi raw siya pwedeng magkamali. Nang sumindi yung ilaw ay nagulat kami dahil ako, si Monique at si Mama may nakitang isang bulto o figura ng parang babae dahil may kahabaan ng buhok nito. Pero para kasi siyang anino. Sobrang dilim. Naapwesto siya sa may taas ng hagdan kung saan tapat din ito ng hapagkainan kung nasaan kami. Nagtaka naman yung iba dahil wala naman daw silang nakikita. Pero kaming tatlo, kitang-kita namin yung figura. Nasabi ni Mama ay si Lola daw. Sigurado siyang siya yon. Siguro ay siya yung matandang babae na naguhugas nung isang gabi. Siya rin siguro yung matandang naglakad sa may gate na natanaw ko mula sa terrace. At hindi ko alam kung ginaya ba niya yung porma at suot ni Mama nung nakita ko itong pumasok sa may kusina kahit nakalak yung pinto. Kumbaga, doppelganger. Para akong kinakabahan na kinikilabutan na nalulungkot nung mga oras na yon. Hindi rin kasi ako makapaniwala. Matapos ng ilang segundo ay bigla na lang yung naglaho. Walang tigil pa rin sa pag-iyak si Mama dahil siguro naalala niya si Lola. Kami rin ni Monique ay napaluha na rin. Habang yung iba naman ay kinilabutan na. Medyo nalungkot
dahil inalala si Lola, pero nagulat dahil hindi rin nila alam ang nangyayari. Kaming tatlo lang kasi ni na Mama at yung pinsan ko ang nakakita. Napayakap na nga lang kami sa isa't isa. Nawala man sina Lolo at Lola, pero kahit sa pagkakataong yun, kahit ilang saglit ay ipinaramdam nila ang kanilang presensya. Napasabi na lang si Mama pati yung tita ko ng Merry Christmas, Mama at Papa. Reminder din siguro na sana ipagpatuloy ang Merry Christmas at maging buo pa rin yung mga taong nasa mundong ibabaw pa. Ito lang boss ang story namin. Advance Merry Christmas sa lahat.